Good day mga ka-technician. So, iba pala yung content natin ngayon. Kasi marami nagre-request sa amin yung tube type TV kung paano daw gumawa. Ayan, so meron kami dito. Ang aking cameraman ngayon ay si Boss Dado. Dahil ayaw pang matulog, ay nagkakalikot kami dito. Actually, ito ay September 29 pa ito dinala dito. So, hindi pa namin na-check. Ayan, kasi sa totoo lang, nung huling gumawa ako nito is 2013 pa yata o huling gumawa ng tube type. Yan, dahil ang gumagawa sa akin yung mga technician na namin. So ngayon, ayan, bihira na akong gumawa. Madalas sa service ng aircon, install, and yan, na-focus tayo sa pag-repair ng board. Okay, so ipapakita ko lang ito sa inyo. Yung problema niya, actually madali lang gawin. Pero kung kadalasan kasi talaga, ang pag-repair ng TV, ito yung talagang nangangailangan na dapat talagang kailangan yung basic electronics. Yung iba naman, experience, nakabisado nila kung nasan yung trouble, so palit parts ang ginagawa nila. Kumbaga nakabisado na nila. Ayan. So ito meron naman siya, pero mapapansin nyo yung, ayan o, meron siyang line na gumagalaw. Tingnan natin sa volume. And parang mapapansin nyo parang umaalon. Kung makikita niya parang umaalon yung display natin. So lagyan natin ng teka, kabit natin itong ating mahiwagang DVD. Okay. Susunod ko na rin itong aking soldering. Para makita natin yung picture sa audio video. Yun. Okay. Mamatay ah. Yun oh. So medyo madilim din siya. Madilim yung display. Ayan. So i-check na lang natin doon sa loob. Tanggalin na muna natin. Yan. Okay, so bubuksan muna natin si unit. Ayan. So thank you pala doon sa mga nag-like and nag-follow dun sa ating yung product na na-promote natin, si Amber Protect. Ayan, so isa po tayo sa naging napili na ambassador, product ambassador, yung Protect, ano ba to, Amber Protect. So coil cleaner po yan. So sa mga susunod na video, ipapakita po namin sa inyo kung paano ginagamit. Pero nandun naman, may instruction naman yun. Marami na rin po ang nakagamit nung product na yun. So, ayun. Ito pala yung product na yun. So, naninilaw siya. Hindi siya pink. May pink siya pero yellow talaga. Yellow talaga yung lalagyan. Ayan. So, si Amber Protect. So, mabibili natin siya kay Rotary. Ayan. So, sa sunod, papakita natin. Okay, so focus muna tayo dito sa TV na ginagawa natin. Ayan. Actually, parang medyo nakakalimutan ko. Yan naman ang loud niya, no? So yung mga nagpa-practice ng electronics, pwede kayong, marami ito sa mga nagkakariton nga, marami itong ano na to, mga ganito. Pwede yung pag-practicean. Yan, so pag nakuha nyo yan, mga trouble na ganyan at mag-check ng parts, yung dun pagdating sa mga board ng aircon, actually mas mahirap itong gawin kaysa sa mga board ng aircon. Ayan. Okay, tanggalin muna natin ito. Ito yung madalas na babali. Ayan. So, siyempre, bago natin umpisahan, ipapakita lang natin. So, hindi ko na, tingnan ko lang kung natandaan ko pa ha. Yung ating pinaka
Importante kasi alam natin yung block diagram nito. Ito kasi ang kagandahan yan, may mga diagram na nabibili dati. Kaya pwede nating isa-isahin. Importante lang alam natin yung mga symbol niya. Symbol ng capacitor, symbol ng diode. So masusundan natin dahil may block diagram, meron siyang schematic diagram. Okay, so papakita lang natin dito. May pentel pa ba tayo? Ayan. So kadalasan kasi ang number one focus lagi natin at ang number one i-check natin pagdating sa electronics, siyempre yung power supply. So iba-block diagram lang natin na yan. Okay? So ito si power. Yan. Okay, power supply. Yan yung parts nito. Power supply. So, hindi ko na matandaan yung pagkakasunod-sunod talaga niya. Pero, tingnan natin kung ma-explain natin maayos ha. Si system o yung CPU natin. System, CPU kasama si kung pangit naman na rin. Teka, ulitin ko nga. Pangit eh. Yun. Burahin ko. Pangit. Pangit yung drawing ko. Ayan. Dito. Makikita ba yan? Kita, boss. Ayan. Ayos. Okay. So, tingnan natin kung mag-drawing mo maganda. Ito si power supply. Yan. Si CPU. CPU or system or central processing unit na tinatawag natin. So ito yung pinaka mga major. So meron siyang tinatawag natin na chroma section. Okay, power supply, chroma. Ano pa bang kulang natin dito? Horizontal section. Yan, horizontal section. Kung tawagin natin, meron tayong vertical section. Yan, vertical section. Okay, horizontal section, vertical section. Meron tayong tuner. Tuner section. Tuner section, ano pa bang kulang niya? Chroma, audio section. Audio. Okay? So sa chroma, kasama na natin sa chroma si video section. Meron pa siyang CRT board. Okay, si CRT board kasama din sa chroma. Okay? So teka, lagyan na natin si CRT section or CRT board. Okay. So, ang main source niyan lahat nanggagaling sa power supply. Okay. Main source from power supply. Kaya number one chine-check lagi dito, power supply. Okay. Power supply. Papasok yan dyan. Yan yung 5 volts to CPU. Okay. Power supply. Pupunta sa chroma. Usually 9 hindi ko matandaan ha kung exactly 9 volts ito. Okay. Chroma section, audio section. Yan. Usually is 24 volts. Okay. 5, 9, 24. Si tuner section, may 5 volts. Dito rin siya kumukuha. Yun, nilagyan ko ng arrow ha. Ito. 5 volts to tuner section. Yung 12 or 24, meron pa itong 12 eh. Okay. So, ang supply nito 5, 12, and 30, 33 volts. Okay. Pero dito na nila kinukuha sa horizontal section. So, ang horizontal section kasama si FBT or flyback transformer.
Okay? Ang supply ng vertical, sa ganitong design ha, dito niya kinukuha yan. Okay? 24 volts, positive, negative ito. 12 volts. 12 volts to ha. Kakalimutan ko na, no? Isipin nyo, 2013 po ang huling gawa ko nito ha. Hindi talaga ako nakagumagawa na nito kasi talagang lumalabo na ang mata ko. Yan. Okay, from horizontal. Ang horizontal kasama sa FBT ha. FBT. Or flyback transformer. Doon kinukuha ang supply ng vertical. 12 positive, 12 negative. So, pag kinagsama, 24 volts ang supply ng ating vertical. So, meron pa pala tayo yung tinatawag natin na yoke. Yoke. Yan. Ang yoke, kasama si vertical and horizontal yoke. Okay. Ayan. Vertical and horizontal ang yoke. Yan yung deflection yoke na tinatawag natin ha. Okay. Si chroma section. Ayan. Yung signal from system, yan, pumapasok yun dyan. And yung memory pa pala, may kulang ako memory. So, tingnan nyo na lang ha. Ito lang naman yung mga major parts niya. Si chroma, so dito nang gagaling yung tawag dito IF control and yung signal, yung color. Ayan. So, papunta sa CRT kasi meron siyang dito galing ang RGB na tinatawag natin, red, green, blue. So galing din sa system yung RGB, red, green, blue to chroma. Okay, so pinakita ko lang kung papaano, pero hindi ito yung maraming kulang dito ha, para lang madaling i-analyze. Hindi kayo malilito, may power supply, may CPU, may chroma, may horizontal section, vertical section, tuner section, audio section, yoke, kung tawagin natin deflection yoke. Pero si deflection yoke kasama ng horizontal and vertical. Yan, vertical and horizontal ha. Okay. And ano pang kulang natin? Ayan, RGB from CPU and chroma. Yan yung papasok sa tube natin. And ang vertical, meron ito yung tinatawag natin in term ng mga technician, galing sa chroma, vertical oscillation na tinatawag para mag-isolate, ano matawag dito, gumalaw or mag-on ang ating vertical. So nanggagaling ng chroma section. So ang nagkukuman doon CPU pa rin. Ang horizontal switching natin or yung output na tinatawag natin, galing din ng chroma yan. Ayan. So si chroma at saka si chroma and si CPU magkasama yan. Actually, doon sa mga modelong sumunod dito, pinagsama na siya sa iisang integrated circuit. Ayun. Okay. So medyo masalimuot kung titingnan natin. Ayan. Hindi ko na lang talaga gaanong matandaan yung iba. Pero ayan, ganyan lang kasimple. May section siya. Kung titingnan natin. Okay? Vertical oscillation from chroma yan. Hindi aandar ang ating vertical. So magkaiba kasi yan. Pag sinabi nating vertical, ang line ng TV, kung ito yung ating TV, pag sinabi nating vertical, ang problema, naka-line lang yan. Or lumiit yung screen. Kung horizontal naman, maaring lumiit or nakaganon. Parang basketball court ha. Okay, nakaguhit. Yun yung horizontal. Patayo. So baliktad siya dun sa mga LED TV natin. Okay? Ayan. So, pinakita ko lang yung mga section. So, i-actual natin yung section na itinuro ko kanina. Okay? Si deflection yoke or yung yoke na tinatawag natin, ito yan. Okay? Ito. May tanso. Na ganyan. Okay? Yung CRT board na sinasabi ko, or CRT, ito yan. Ang CRT socket na tinatawag, ito yan, yung nasa dulo, yung nakasalpak dun
sa tube. So RT socket ang tawag dyan. So yung audio section, yan, audio section, ito yan, nakahiwalay din yan, isolated din yan. Okay? Ang chroma section natin, ito yung tinasabi nating chroma or jungle IC kung tawagin. Ha? Ito. Ang system IC, ito. Okay? Ang vertical, ito. Ang horizontal, yun, yung output na ito. Okay? So, si FBT or yung flyback transformer natin, ito yan. And, ang main natin na laging problema, si power supply. So, siya si main source. Ito, yung section na ito. Okay? So, subukan nating baliktarin ha. Tataob ko na para maipahaya na, ay may ano na ako. Yan. So, makikita nyo yan din eh. Halos parang ginuhitan nila. Ayan. So, ito ang power supply. Okay, lumabas. Ito si system. Si system kasama ang control niya na. Yan. Ito si chroma section. Ito si vertical section. And yung nalalabi natin is yung horizontal. Ito vertical, ito si horizontal. Si tuner section, ito. Yan. So, ang focus natin kapag gumagawa tayo nito, like, ang problema natin is power supply, walang power. So, ang focus sa power supply lang tayo. So, huwag ka munang gagalaw dito. So, yung iba kasi malilito ka na, hindi mo alam kung nandito. Siyempre, alamin natin yung section by section. Kung ang problema natin ay sa system, like, hindi nagkukumanda mga button, or meron siyang mga adjustment sa service mode, dito tayo sa horizon, ay sa system. Kung ang problema naman natin is kulay, color, or yung oscillation niya, sa chroma tayo. So, yung chroma, ang oscillation niyan, oscillation kung tawagin ha, ng technician to. Papunta doon sa horizontal and papunta doon sa vertical and horizontal nanggaling ng chroma. Okay. So, medyo magulo yung paliwanag ko. Kung audio naman at walang sounds, so, dito ang focus natin. Sa audio section. Dito ka. So, nag-check mo rin power supply. Ang main source galing po pa rin dito. Power supply ng audio galing dito. Okay? Kung hindi, malamang dun sa IC. Kasi IC pwedeng palitan isa-isa yan. Lahat ng parts nito dati available sa store. Ngayon, hindi ko na alam kung available. Okay? So, doon sa problema natin kanina, and yung tinatawag pala nating B+ ha. Okay, sisingit lang natin. Pag tinawag nating B+ supply, yun yung main supply, yun yung 100 volts or 90 volts up to 140 volts. Merong 140 volts, pero ang common is 110 volts. 110, 120, 125. Walang ibang pupuntahan yung 125 volts na yan kung hindi doon sa ating horizontal. Doon lang yan tatakbo. Okay. So, may shortcut method kasi yan na ginagawa kami. Kapag hindi nag-on or hindi nag-on yung hindi nag-isolate, nag-oscillate. Oscillation. Walang oscillation kung tawagin natin. So, siniset namin si tester sa AC. And tinitingnan namin yung pinaka-base niya, emitter and base. So, kapag sinwitch on natin yan, kapag nag-on, bahagi pumipitik yung ating tester o yung pinaka-pointer ng ating tester. Pumipitik siya. So, direct ano yan ha, na ginagawa natin. Ayan, katulad ng parang gagawin ko ganyan. Pag in-on natin yan, bahagyang pipitik yung tester. Kung gumalaw, ibig sabihin yan, mag-oscillate or mag-on ang TV natin. Yun. So, mga ganun. Maraming technique ito. Maraming trouble. 1,000 trouble ang nilalabas nito. Lahat ng parts niyan may gamit. Okay. So, sa ito, yung problema naman ito na nakita natin na fluctuation, gumagalaw. So, kung i-analyze natin, ba't siya gumagalaw, sumasayaw? So, ibig sabihin, may humming supply kung tawagin namin ng technician. Yan, i-on ko muna. Yan ah. Kung maririnig nyo,
meron kayong parang kulisap na naririnig. Yan. Okay. Susubukan natin i-check ang main. So ito yung primary and secondary power supply yan ha. Ito yung primary. So hindi naman natin gaano makikita ang galaw ng supply. Ayan. Okay. So ito. So hindi natin mapapansin kung gumagalaw. Try natin gumamit ng digital. Pero sa oscilloscope kasi wala kang oscilloscope na ginagamit eh. Sa oscilloscope nakikita yan, yung paggalaw ng supply. Yan, 218. So hindi naman siya. And ang B+ na tinatawag natin o yung output supply, yan o. So meron tayong 90 volts. So itong si Panasonic 90 volts lang to. 90 volts, 95 volts. Diyan lang naglalaro supply niya hanggang 100. So yung iba is 120, 110, 125. Depende sa pagkakadesign ha. Ayan. So sa ganyan hindi natin halos makita ang problema dahil wala tayong scope na ginagamit na. Pero ang basehan na lang natin, sabi nga dito papasok yung experience ng technician dahil kung matagal mo nang ginagawa mani-mani na lang, kabisado mo na yan. So ang pagbabasihan natin kasi sa galaw pa lang ng picture niyan, yun o, nakikita nyo na. So alam natin power supply yan. Mga technician makita lang yan. Alam nyo ba na kwento pa lang ng customer, yung iba kasi hindi naniniwala yata yung customer. Minsan kukwento pa lang yung customer, alam na ng technician kung ano yung sira, alam na kung ano yung papalitan niya pag dinala yung TV. Yun. So ganun katitindi yata, katitiba yung mga technician noon, yung mga veterans. Ayan. So kumbaga yung kinuwento pa lang ng customer na yung picture niya daw is lumiliit, gumagalaw, sumasayaw ang picture, nakatulad ng nakikita natin. So alam na ng technician yung power supply. Ayan. So pwede nyo panggalingan ng trouble na yan. So makikita nyo kasi normal ang supply eh. So pumapalo siya ng 90. Hindi natin nakikita na gumagalaw sa tester. So based sa experience namin, para mabilis nyong malaman, kadalasang sira nito itong capacitor na ito and yung capacitor ng output supply or yung B+ na tinatawag natin. Yan, yung dalawa na yan. Sa ganitong modelo na Panasonic. So sa ibang modelo, ganun din naman. Ayan. So i-check na lang natin yung power supply. Ayan. Ito lang ang pinakamahirap talaga dito. Kasi nung nagtatrabaho ako, yan din ang talagang sinukuan ko na. Napakabigat buhatin, lalo na yung mga 25 inches, umabot na ito, may 29 inches na nun. Napakalalaki, lalo na pag surplus TV. So ito yung capacitor na filter. Yan. Parang mga bugbog na rin kasi ito eh, dahil lumang luma na yan ah. So yung isa, bunutin din natin tong isa. Ito, yung pinaka-secondary supply. Yun. So, ito yung primary supply. Secondary na ito. Papunta na ng horizontal yan, ha? Yan. Medyo mahaba-haba itong video natin. Tingnan lang natin. Yan. Medyo magulo yung pagkaka-explain ko kasi talagang nawala na rin ako ng ano dito eh, review. So dati kasi maniwala kayo sa hindi, while you wait namin ito ginagawa. Yan. Tapos nung nagtatrabaho ako,
sa Farmers dati. So binubuhat ko ito galing doon sa parking area. Yung mga malaking TV, okay lang. Yung mga 21 medyo magagaan pa. Pero yung mga 25 na, yun. Talagang naabuso ang katawan natin. Yung katawang lupa. Yan. So set natin si capacitor. Nakikita yan, boss? Kita, boss. Yan. Okay. So nakaset tayo sa capacitance checker. Yun. So 212 microfarad. Ayun. So pasok pa ito. 220 microfarad to. So pasok pa. Itong isa, short muna natin. Ito ang patay, oh. Yan, oh. 2 microfarad na lang yung nasusukat natin, oh. Yun. So itong isa, pasok pa ito. Yun. 213. 212, 213. So okay pa ito. So sa capacitor kasi pag nagpapalit ka, di baling mag-adjust ka ng pataas ng konti, huwag ka lang bababa doon sa eksaktong value, lalo na ang voltage. Kung 400 volts ito, 400 yung nakalagay, so huwag kang bababa sa 400. Okay lang mag 450 ka. Huwag mo ibababa kasi puputok yan kaagad. Ito, yan, katulad yan, 200 volts, 220 microfarad. Okay? So pwede pa naman ito. Pero dapat papalitan na natin. Kaya lang wala na akong mga spare niyan eh. Kaya ang gagawin natin, ayan, mangunguha na lang muna tayo dito sa board ng aircon para magpakita lang muna natin. Yan, so mga junk na board na naman to. Okay. Tsaka isa pang problema dito pag gumagawa kami nito, talagang yung kamay mo napakauling. Yan. Pero pag laging maitim ang kamay mo at technician ka, sure bull yan, may iuuwi ka sa pamilya, ano. Huwag ka lang tamaan ng mga bangungot na trouble. Ayan, so check natin si capacitor na itong pinaklas natin. Yung 302. Okay. Pwede pa ito, pero ang value niya kasi is 270. So ito yung pinakamaliit na nandito sa akin, 330. Pwede siyang gamitin, ha. Mas mataas, wag lang bababa. Yan. Okay, yan 302. Ito yung luma, ayan, oh, 8UF na lang. So hindi niya na napipilter yung supply na inilalabas niya, kaya sumasayaw si picture. Ayan. So kahit hindi sumasayaw yung pinapanood nyo, sumasayaw siya ng pusa. Okay. So ikababalik ko na to. Kakabit muna natin kung mag-uubra yung hop. Okay. Medyo madilim eh. Teka, mag-iilaw lang tayo ng konti, ha. Yung positive, nasaan ang negative nito? Makita yung sign, ah. Malabo na talaga ang katawang ay mata ko, ah. Yun. Tama ba? Up! Tingnan natin. Negative, positive. Pagbaliktad, sure puputok. Okay. Negative, positive. Okay. Yan, dinouble check ko lang. Ito. Doon. May negative, positive yung capacitor, ha. May polarity yan. Yung. Baliktad natin ulit. Negative, positive.
natin ng LED. Okay. So, pag may nakita akong diagram nito, kasi yung diagram ng mga ganito dati, ginawa na naming pampalingas nung nagtitinda kami ng barbecue. Kaya naubos na yung mga diagram. Dati kompleto ako ng diagram nito. Ayan, ay nung hindi na uso ang tube type, napagtatapo na. Ayan, okay. Baba lang natin. Ayan. Wala na. Tama ba? Sige, puputok naman yan. Ayun. So makikita niyo yung difference. Yung pagkakaiba niya. Ito yung makikita, iba ko nakikita sa video yan, may bahagyang mapink yung gilid. So ito yung tinatawag natin yung sa degaussing, nagkaroon siya ng magnetic, ayan o, nakikita ba yan? Kita, boss. Yan o. Kapag nalalapatan siya ng magnet, nagiging ganyan siya. Yan. So may pantanggal kami dati dyan, yung degaussing coil na tinatawag namin, degaussing. Iniikot lang dyan, yung magnet siya. Tapos natatanggal yung mga, yan o, yung discoloration na yan. Yan o. Ito. May magnet kasi yung dulo nito. Yan o. Yun. So yan yung magnetic na pumapasok doon. So meron naman siya yung pantanggal niyan, pero minsan hindi kinakaya. Meron niyang degaussing coil kung tawagin namin, nakalagay yun doon sa gilid. Tapos patay natin para makipakita ko lang. Yung resistor, eto, yung kulay itim na ito oh. Yan resistor. So nakikita nyo rin ito doon sa mga board ng aircon. Kaya sabi ko sa inyo magandang pag-practicean yung board ng TV. Yan oh. Resistor ang tawag dyan. Yung nandun sa primary power supply niya. Katapat siya nung relay lagi doon sa aircon. Yan, resistor. Yan yun. Sinasabi ko sa inyo. Resistor ang tawag kasi namin dyan. Yung iba tawag is PTC kung tawagin. Pero sa amin na gumagawa ng mga TV, resistor ang tawag namin. Yan. So, testing lang natin. Yung. Okay. Susubukan natin kung maglolo ko na rin yung aking DVD. Yung. So, mapapasin nyo maitim. Medyo maitim siya. Ito. Yung video natin. Kalayo natin. Yan o. So, ang adjustment na pwede natin dito is yung brightness control niya or yung screen. So, yung screen makikita nyo sa flyback. Ito. Okay? So, yung nasa baba na adjustment sa flyback, ito yung tinatawag natin na screen. Okay? So, dati sinusukat namin yan dito kung ilang volts lang ang dapat napapasok. Pero, ang ginagawa kasi namin dyan, kung alam mo na, tinatansya na lang namin. Lalo na pagka mga ganitong luma na. Ayan ah. Tingnan nyo yung picture ah. Yan. I-adjust ko. Yan yun. Dumidilim. Diba? So, pag iniikot ito, liliwanag siya. Yun. So, tatansyahin na lang natin. Depende dun sa liwanag. Kasi pag sumobra ang ikot natin, makikita nyo yan, may guhit-guhit. Mataas ang screen kung tawagin niya, no? Namumuti. Yun. So, tatansyahin na lang natin yung ikot. Yan. So, tingin ko okay na to. And yung isang iniikot, yung nasa taas, ito naman yung tinatawag nating focus.
Yan, focus, ito is screen, ito focus. So yung focus, kapag in-adjust natin ito, kung ang pindot tayo ng isang button. Pindot. Yun. Nag-tuner. Yan. So, makikita niyo yung display na nasa baba. Yan. Matay. Naglolo ko yung tack switch pero papalitan natin ito mamaya na ibang tack switch. Yan. Video. Ayan, tingnan yung video na yan. Kapag sobra sa focus yan, blurred or malaki yung linya. Yan. Volume. Lulo ko yung pindutan. Yan. Video. Yan makikita nyo blurred. Yun yun. Pero pag inikot natin to, yan. So tatansyahin nyo na lang yung laki. Tanggalin natin to. Lulo ko yung tack switch yan So yan yung normal na makikita nyo. Ano ba ang gulo mo? Yan. Okay. Yan. Yan tingnan nyo yung video pag ginagalaw ko yan. Yung nakasulat na video yun. Blurred. Hindi nyo mabasa. Yun. Pero pag inikot natin yung focus, yan. Kita ba yan? Kita boss, malinaw. Kanina malabo Yan. So kapag kaganyan, ang ikutin nyo focus. Yan, blurred. So tansyahin nyo na lang kung saan siya magsisentro. Yan. Okay. Kabit ulit natin ang video. Yan. So klaro na siya. Okay? Okay. Ayan, dito na tayo ulit. Yan. Yung hinahanap naman natin na RGB, dito rin yan. Yung tinatawag natin na red, green, blue. Okay, so dapat nagiging balance yan. Tingnan natin kung makikita natin. Ito yung screen kanina. Lagay natin ground. Yan. So nasanay na kasi tayo dito tayo nag-grounding sa picture tube. Pero ang totoo niyan dapat dito sa tuner tayo nag-grounding. Ito yung screen. Yan yung supply ng screen. So tingnan niyo magbabago yan Ilan yan? 287 volts. Yan pag binaba ko ang screen, mababa din ang voltage. Ito, iniikot ko to. Yan. So pag itinaas ko ito, yan, mas kita. Kita. Okay. Unti kong iaangat. Yan tumatas yung supply. Okay. 140, 194. Yan. Okay. Yun. Taas puti na. Yun. Okay. Ayan. So, okay na ito. Tanggalin na natin itong yan. So, okay na rin yung pinaka-focus niya. Yan focus yung taas, yung baba screen. Okay. So, mahaba na yata yung video na ginawa natin. Ayan. And yung CRT socket, ito yan. Sa kulay. Marami ito. Napakaraming section.
kung iisa-isahin natin, so napakatagal na aaralin natin. So, i-direct to the point natin, i-shortcut na natin. Ang problema niya, kaya gumagalaw yung picture, defective yung isang capacitor. Okay? So, ayan. So, magti-thank you pala ulit ako doon sa mga nag-like at doon sa ating product na Amber Protect, ha. So, mabibili ang product sa Rotary. One Rotary. Okay? Ayan. So, hindi tayo dilawan, hindi tayo pink. Nasa gitna tayo, ha. One Rotary. Okay? Ayos. Ito yung protect, oh. Protect. Yan. Okay.